Praise God. Tulad po ng dati, good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo dumako sa pagbabasa, ay ialay muna natin sa Diyos ang kanyang kaloob sa atin. Praise God. Samahan ninyo ako sa pag-aalay sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, magpapatuloy po kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Kami bubuklat ng iyong banal na aklat. Sa araw na ito, marami po ang maaaring nag-aaral, nagpe-fellowship, nakikinig sa mga nakasulat sa banal na aklat na ito. Subalit kung wala ang Espiritu Santo, o Ama, walang magtuturo, walang mag-guide. Ang mga pansariling kalooban lamang ang siyang maituturo, ang siyang mapapakinggan ng bawat kapatid namin. Bagamat nakasulat ito sa mga letra, subalit hindi ang letra ang hinanap mo, kundi yung nasa loob ng mga letra, o Ama. Sapagkat ang sabi mo, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yung Spirit po, o Ama, ang ibigay mo sa amin upang maunawaan namin kung anong ibig sabihin ng mga letrang ito. Kundi, o Ama, kung hindi po darating sa amin ang nagtuturong ito, ang Espiritu Santo, na siyang pinaka-token namin sa paglapit sa iyo, sa pagpili mo sa amin, na siyang selyo namin upang kami ay kunin mo. O Ama, wala pong makakaunawa sa mga nakasulat na ito sa iyong banal na aklat. Kaya hinihiling namin, o Ama, patuloy na ang Espiritu Santo ang siyang magturo sa aming lahat, lalo na sa iyong maliit na lingkod na mangungusap sa mga darating pong mga oras na ito, o Panginoong Diyos. Apart from you, we can do nothing, O Lord God. Wala po kaming magagawa, wala kaming maintindihan, wala po kaming may tuturong tama kung hindi mo kami tuturuan, O Diyos. Be with us, samahan mo ang iyong maliit na lingkod. Wala pong karunungan ito, walang kaalaman, o Ama, upang mangusap ng mga makalangit na bagay, o Ama. Kaya ipinaubaya ko po sa iyo ang mga natitirang oras na magturo ka sa amin, o Ama. Salamat po, Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Bago tayo magpatuloy, basahin natin mga kapatid yung Revelation chapter 14, verse 13. Revelation chapter 14, verse 13. No? Tapos, yung James 2:26. Kung nakita nyo na, samahan ninyo ako sa pagbabasa. Tingnan ninyong yung sinasabi ng verse 13 na ito. No? Ang sabi, and I heard a voice from heaven saying unto me, sabi kay John, Revelation chapter 14, verse 13, no? And I heard a voice from heaven saying unto me. So narinig ito sa langit ni John, na sinasabi sa kanya, write. So ipinasusulat, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Sabi niya, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Sabi niya, yeah, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Sabi niya. So, ito yung nangamatay, mapapalad yung mga nangamatay na nasa Panginoon. Amen. No? So, kung namatay man sa Panginoon, mapapalad ang mga iyon.
Meron naman sinabi dito sa James chapter 2 verse 26, iba naman, no? Sabi niya, for us the body without the spirit is dead. Yung body, yung mga katawan ng tao na wala ang espiritu ay patay. Bagamat buhay ang tao, wala ang spirit ng Diyos, ay patay ang tao. Sabi niya, so faith without works is dead also. Kung may pananampalataya ang isang tao at wala namang mga gawa, sabi niya, it's dead also. So, kailangan nagkakalakip yung gawa, no? Para makita na siya'y buhay talaga. Pag buhay, nandun yung salita, kumikilos yung salita sa tao kasi ang salita ay buhay. So, praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. No? Ito ay patungkol sa ito ay patungkol sa yung title nito pinakaayaw ng tao Walang tao na may gusto nito, no? Kaya lang nandito na dumating na ito. Meron naman ng tao, gustong-gusto, yung pinakagusto naman ng tao. Pag sinabi mo, yung blessing, gustong-gusto ng tao, blessing. Walang tao na nananampalataya, hindi mananampalataya. Pag sinabi mo yung blessing, blessing. Gustong-gusto yung blessing. No? Ito naman, ayaw naman ng tao. Sino ba naman naman may gusto nito? Ang pamagat nito ay death. Kamatayan. Sinong gustong mamatay? Ay, wala. No? Pero paano dumating ito, no, mga kapatid? Meron kasi nito di ba? Sabi nga kanina sa exhortation, yung kung walang token, no, ay hindi ka makakapasok. So, yung pinaka-token, no, pagkuha sa atin, Holy Ghost, pero yung sinasabi nga kanina ng ating kapatid si Brother Eugene, no, na yung blood ay nagiging covering, but actually sa Old Testament it is covering, no? Ang blood of animals, nung innocent blood ng mga animals na ini-offer sa dinadala sa temples at ini-offer ng mga high priest, it is for covering the sin. But the sin is still there. No? Yung sin ay nandoon pa rin. It was only covered by the innocent blood of the animals. Yung mga animal na pinapatay, pinatutulo yung dugo sa templo, no? Tapos huhugasan ito, iaalay ito, susunugin, no? Nagiging pantakip ito sa kasalanan ng mga Hudyo, no? At ito ay ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. At ng mga Muslim, ginagawa rin ito. Kasi minana nila ito kay Abraham, sabi. Sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, no? Nung nabubo ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo, it is not only covering, it is washing, no? Our sin was washed by that blood of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi makita ng Diyos ngayon yung sin. Ngayon, ang sin, no, ay ang kasalanan na ito ay magdadala ng kamatayan, at yung kaya may death yung tao no, because of that sin. Ngayon, ang blood, itinipo ito sa Clorox, sabi niya, sa bleach, no? Yung stain, pag inilagay mo dun sa o isang patak na ink, sabi niya, inilagay mo dun sa a bunch of Clorox, sabi niya, ilagay mo sa isang timba ng Clorox yan, yung chemical na nandoon sa stain, no, nadidissolve. Wala kang makikita, babalik ito siya sa original composition niya. Yung dumi, no, mawawala yung dumi. Tingnan niyo sa mga damit niyo,
yung puti, pag nalagyan ng ito ng dumi, no? Lagyan mo ng Clorox, no? Nawawala. Nasaan napunta yung dumi? Nasaan napunta yung, kung ink yan, saan napunta yung ink? Ba't pumuti ulit yung puting damit? Nawala yung kahit isang patak, no? Yung dumi na yan, bumalik siya dun sa original niya, kung saan nagmula. No? So yung sin, ngayon, pag inilagay dun sa hinugasan ng dugo, like ng bleach, ng dugo ng Panginoong Jesus, no? Mabubura ito, mawawala ito, babalik siya sa pinanggalingan niya. So saan nanggaling yung sin? It came from Satan. Amen. No, babalik ito kasi si Satan 'yan, no? Ang wala nang makikita ngayon kundi ang dugo ng Panginoong Jesus. So when he see the blood, he will pass over you. Pag nakita niya yung dugo, yun ang requirement eh. Pag nakita niya sa atin, nalinisan tayo, he cannot see the sin. No? Ang nakikita niya yung dugo niya sa atin. Malinis tayo. No? We are washed by the blood. So saan nagmula ito, mga kapatid? So, nagmula ito sa Genesis pa lang. No? Sa Genesis, sabi ng Panginoon, but of that fruit, sabi niya, of the tree of knowledge of good and evil, sabi niya, merong tree doon, na tree of knowledge of good and evil. Hindi ito literal na tree of knowledge of good and evil. No? Kasi doon sa Genesis, binigyan na ito ng binigyan na ng karapatan si Adan at saka si Eva sa mga natural tree. Kung may ubas, may mansanas, may mangga, may pears, lahat ng mga punong kahoy na nagbumunga na natural tree, ito ay maaring kainin ng bunga. No? They are freely given by God to eat those natural fruit of those trees in the garden. But there are another two trees there, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. And these two are standing side by side. Sabi niya. And they are in the garden. Sabi niya, doon sa tree of life, patuloy silang kakain nito, no? At magkakaroon sila ng patuloy na buhay. Hindi sila mamamatay. But, right after, sabi ng Diyos na, thou shalt not eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. The day thou shalt eat it, you will surely die. So there's death, no? Tiyak na mamamatay kayo, sabi niya, pag kinain ninyo ito. Yan. Ngayon, si Eva ay tinukso ng serpent. Yung pinaka-tuso na ahas o serpent. Yung ahas doon, yung serpent, hindi siya gumagapang na ahas, no? Siya ay nakatayo na parang tao, no? Kaya lang hindi siya tao. Siya ay animal. He is the highest form of animal in the garden. No? Ngayon, doon nung hindi pa bumagsak ang tao, he is in the image and likeness of God. Walang death. Walang kamatayan, no? Kaya lang ginawa ito in the image of the beast, no? Yung upang mamahala sa mga hayop sa parang, magkaroon ng dominion sa lahat, magkaroon ng kapamahalaan. Pero tuso yung serpent, no? Gusto niyang sirain yung creation ng Diyos. So from that garden, doon sa Eden na ito, inintroduce niya yung kung paano niya mawawasak yung plan ng Diyos na manatiling eternal ang tao. So nagtagumpay siya doon, no? Nung natukso niya si Eva, kasi si Eva ay byproduct, no? Galing sa creation ng Diyos na si Adan. So yun ang weak point na nakita ni Satan. Doon mahina. Doon sa babae. Kasi byproduct siya. Yung byproduct, galing siya doon sa na-create na. Na-create na ng Diyos si Adan. Ngayon, kinuha sa na-create na ito, yung tadyang ni Adan, at ginawa ito na woman, babae. So, yun ang mahina ngayon. So, yun ngayon ang nakita ni Satan para kung paano
may introduce yung death, yung sin. So, ano yung sin? No? Ano ba yung sin? Ang sabi ng ating kapatid, meron kasing nagtanong, no? Ang sabi sa ating kapatid, now, does man at death go to heaven or to hell? Sabi niya, immediately? Or do they wait for the judgment? Ano ba yung death? Sabi niya, yung death, sabi niya, ito yung sinasabi ko kanina na, the day you eat thereof, that day you die. Tapos na. Kapag kinain mo yung bungang yan, sabi niya, yung pagkakain mo, you are dead already. Tandaan natin, hindi sila namatay physically, no? But they died spiritually. Ngayon, ano ba itong death? Sabi niya, yung death na ito, sabi niya, it is a separation from God. Na-separate sila sa Diyos, no? Itong death na ito. Sabi niya, yung kapag ang tao wala yung spirit, sabi niya, that means separation. Sabi niya, separation from God. So yung tao na separate sa Diyos, he's dead spiritually. No? So simple lang ang tao na makikita ng mga mananampalataya, pag tinignan natin, it is only a single word, no, na na-introduce ni Satan kay Eva at nadaya si Eva, yung you will surely die, sabi ng Diyos. Pag kinain ninyo ito, sabi naman ni Satan, you will not surely die. So yung not lang, isang word lang ay ang nakapaghulog sa kanila sa kamatayan. So, merong kamatayan ang tao, pero dun sa binasa natin kanina, dito sa Revelation chapter 14, verse 13, mapalad, sabi niya, mapalad ang mga tao. Blessed are the dead which die in the Lord. Mapapalad ang mga tao na namamatay, natutulog sa Panginoon. No? So, may natutulog na nangauna na sa atin. Mga kapatid, may natutulog na nauuna sa atin. They are dead. Patay yung mga katawan, no? Nasa ilalim ng lupa, nalusaw na, nasa alabok. Kaya lang, may pangako ang Diyos na yung mga na kay Kristo, yung mga nasa Panginoon, mapalad sila sapagkat bubuhayin sila. No? Yan ang mabuting balita para sa atin, no? And sabi, and then sabi niya, how quick that God knows every thought that we think, everyone that we do, He knows. He knows of it. And when the believer dies, he goes into the presence of his Maker. Sabi niya, yung believer, pagka siya ay namatay, when the believer dies, he goes into the presence of his Maker, his God. And the sinner, sabi niya, yung sinner, when he dies, he goes to his destination, hell, Hades. No? So, yun yung pupuntahan, no? Now, sabi niya, to you friend, if you're a sinner, who ask this? Sabi niya, kung may nagtanong kasi, no? Saan ba pupunta yung sinner? Sabi niya, God be merciful to you, sabi niya. You're not only under condemnation now. Sabi niya, you will prosper and go on. Sabi niya, maaari kang yumaman, maaari kang, sabi niya. And that's all through the mercies of God. Maaaring yumaman. Kasi mayayaman, mahirap, no? Mahirap maniwala. That's all through the mercies of God, that you
prosper and do what you do. That's true. That's true, sabi niya. But one of these days, if you're a sinner and your soul slips out, it will go yonder into judgment and will be condemned. And then you will be cast away and you will be in torment until the day that you are brought back to the earth. Sabi niya, hanggang sa resurrection. Pero pag after resurrection, sabi niya, and you will receive an immortal body, a immortal body that cannot die, and will be cast away into outer darkness, where there be weeping, wailing, and gnashing of teeth. You will be cast into hell, where the worm never dies, or fire, sabi niya, never quench, and you will be tormented through all ages. There is to come. Sabi niya. Jesus said, that's a black picture. Sabi niya. But it's what the Bible said. Yun daw yung, dun pupunta, sabi niya. Yung sinner, yung masama, yung walang token, no? Kaya napaka-importante nun, no? Kailangan makita sa atin yun. So the body without the spirit is dead, and without works is dead. Naalala ko yung patutuo kanina, no? Papasalamat din ako sa Panginoon, no? Mga kapatid, na tomorrow I will be binabalik, kahit baliktarin mo pa, talagang matanda na no? Sabi niya, magsi-65 ako bukas, kahit baliktarin ko, sabi ko 56 pa rin. Wala talaga. Talagang nandun yung edad, sabi ko. Hindi mo na may kakaila, sabi ko talaga. Salamat sa Panginoon. Tinatanong ako kung minsan ng mga anak ko, yung mga manugang ko, paano bang gusto mo? Wag na, bayaan mo na, sir. Mahirap yun. Yun nga, si Sister Rio, nagkasundo-sundo sila na mamayang hapon na bukas sana ng hapon. Kaya lang, mamayang hapon na lang daw na doon tayo kakain daw sa labas. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Pero sabi nga ni Sister Baby, mahal na mahal ka ng mga anak mo. Sabi, mas mahal ka pa nga kaysa sa akin. Sabi ko, sinasabi ko na nga na mas mahalin ka nila. Ako kasi naghahanap buhay lang, papadala lang sa iyo, iintrega lang sa iyo. Ikaw mula, sabi ko, unang araw pa lang ng paglilihi, no? Mula kay Pepe, unang araw pa lang ng paglilihi, hirap na siya, no? Nangangayayat, nangungulumata, nahihirapan na siya, nagsusuka, hindi mo na mapakali. Isang araw pa lang yung delay. Ganun na, hirap na. Silang lahat na kakargahin mo pa ng 9 months. Sabi ko, pagkatapos 9 months na, no, katulad ng mga kapatid natin na nagdadalang tao ngayon. 9 months na, iluluwal mo, bago mo ilwal, masakit pa yung nararamdaman, no? Sabi nga ng Biblia, yung ng mga kasabihan ng mga matatanda, parang yung isang paa daw ng nanganganak nasa hukay kasi nabibingit sa kamatayan. Kaya sabi ko sa kanila, kahit hindi nyo ako pakamahalin ng gusto, basta si mamang nyo lang ang pakamahalin nyo. Kasi pag minahal ninyo yung nanay ninyo, parang mahal na rin ninyo ko kasi mahal na mahal ko yan. Sabi ko, kaya siyang pakamahalin ninyo. Salamat sa Diyos at nakikita ko kung paano sila nagmamahal sa kanilang nanay, no? At nakikita ko rin kung paano sila nagke-care sa akin. Kaya sabi ko, pakamahalin ninyo yung mga nanay ninyo kasi maganda, buhay pa yung nanay. Yung nanay ko, buhay pa siya, no? Hindi pa naman wala naman tayo sa ganitong kalagayan na talagang, pero unang Panginoon. Sabi ko nga, generous si Sister Baby, talagang hindi ko man siya inuutusan.
talagang mula nung dumating ako dito, hindi niya tinigilan. Kahit hanggang ngayon, kahit stepmother ko na namin, hindi niya tinigilan na kahit na yung mga kapatid ko tumututol, hindi niya tinigilan talaga yung sustento dun sa stepmother namin. Hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na gayahin ninyo, pero kung mabuting bagay ang nakikita natin, ba't hindi natin gagawin, no? Pakamahalin ninyo, iisa lang ang nanay sa buong mundo. Ang nanay nabibinggit ang buhay sa lahat. Gagawin lahat ng nanay yung mabuti para sa anak. Maaaring yung anak, magiging matigas yung ulo, no? Kahit na gaano katigas yung ulo ng anak, yung nanay, hindi niya mapabayaan yung anak niya. No? Ganun yung mga nanay. Yung tatay, medyo, minsan relax pa eh. Pero yung nanay, hindi. Mga kapatid, kaya habang nasa atin sila, mga magulang natin, mahalin ninyo. No? At sabi nga ng Diyos, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay, sabi niya. At pagpapalain ko kayo, sabi niya. No? Kaya salamat sa Diyos, no? Kahit na gusto nga ni Sister Baby sana, dito na lang. Kasi sabi ko, mas maganda siguro dito para hindi na tayo mapagod doon. Ang hirap-hirap pang mainit, magpapark ka, kung saan mo ipapark yung mga sasakyan, hindi mo alam. Daming tao pag ano. Kaya lang, para hindi na siya magluto. Sabi niya, sige. Para hindi na siya magluto. Salamat sa Diyos, mga kapatid. So, kung hindi yung Diyos ang humahawak sa atin, katulad ng kina Sister Marlene at kay Brother Elmer, doon natin nakikita yung kilos ng Diyos na sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. So nakikita natin yung hindi pagpapabayaan ng Diyos, no? Doon tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos, no? Kaya pagka merong nangyari, no? Sabi nga ni Joshua, kasi ang pangako sa kanila, no? Kahit magagalusan, sabi niya, kahit masasaktan, wala. Sa lahat ng lalabanan nilang bansa, lulusubin nilang bansa. Pero pagdating sa high, yung pinakamaliit, 36 bodies lying on the ground na patay. Nagtaka siya. Bakit? Ang pangako ng Diyos, hindi ba tinupad ng Diyos yung pangako niya? Sabi ni Joshua, hindi pwedeng magkamali yung Diyos. Nasa sa atin yung mali. Wait, there is something wrong. No? Kapag nakikita natin yung that there is something wrong, mag-post muna kayo. There is something wrong. Sabihin nyo na natin na there is something wrong. Tanungin na natin ngayon yung Diyos. Tinanong niya yung Diyos, ipinakita si Achan, no? Si Achan yung may kasalanan. So, ganun yung gawin natin. Kapag ka merong hindi magandang nangyayari, mag-post muna kayo. Bakit kaya? Pababayaan ba ng Diyos yung hanggang ngayon? No? Paano natin siya mapaglilingkuran ng buong puso? Mamahalin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Paano kung meron tayong mga problema, may kabagabagan, kailangan alisin ng Diyos lahat ito. No? Para may bigay natin sa Kanya ang buong buo. Pag merong nagiging sagabal, you post. Sasabihin natin, there's something wrong. Tanungin natin yung Diyos ngayon kung ano yun. Then ang Diyos, sagana sa biyaya, no? Kahit panaginip na nakalimutan, ipapakita ng Diyos yan. No? Kung nangyari ito noon, kaya pa rin gawin ng Diyos ngayon. No? Ang kailangan natin, talagang you will be in the Spirit lagi. Kasi pagka wala yung Spirit na nagtuturo sa atin, no? Malayong natin makakamit yun, mga kapatid. Basta tandaan natin, yung Diyos, hindi niya tayo papagkukulangin, no? So as the living, no? Tandaan natin, ang author ng life,
it's God. Ang author ng death, it's the enemy of God. Kasi siya ang nag-introduce eh. Inintroduce niya ito sa Garden of Eden kay Eva at kay Adan eh. At nagtagumpay siya doon. Hanggang ngayon nagtatagumpay siya, no? Yung mga tao hanggang ngayon, they are not only dead physically, but they are also dead spiritually. Yun ang pagtatagumpay ni Satan hanggang ngayon. Na kailangan, nagbigay ngayon ng antidote ang Diyos sa kamatayan na ito, no? Para ang tao ay may balik dun sa buhay. Ngayon, ang tao, siya ang mamimili, ang tao, kasi binigyan siya ng karapatan ng Diyos na mamili. Yan. Yan ang hindi pinakialaman ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng karapatan, no, na mamili. We are a free moral agency na tinatawag. Mamimili tayo. Ipaalam ng Diyos sa atin yung papunta na mamamatay yung tao, physically and spiritually. Ipaalam ng Diyos sa atin yung kung paano ka makakabalik kasi ibinigay niya yung way na pabalik. Ipinakita din niya yung way na papunta sa kamatayan. So para yung tao, no, ay makabalik sa buhay na walang hanggan. So hindi yun ang katapusan. Nakakala lang ni Satan, tapos na doon. Wala na. Talo na sila. Magbubunyi si Satan doon sa Garden of Eden na bagsak na si Eva, bagsak na si Adan, no? Wala na. Pero hindi. Hindi natapos doon. Nag-provide ng way ang Diyos. Yan. Para ang tao makabalik uli siya sa fellowship sa Diyos. Mahal na mahal ng Diyos kasi yung fellowship, no? Kaya doon sa Garden of Eden pa lang, meron ng fellowship. No, nakikipag-fellowship na siya. Paano makikipag-fellowship ang Diyos kung mananatili lang siyang spirit? Hindi pwedeng makita ni Adan yung spirit at saka ni Eva. No? Kaya ang Diyos, tingnan niyo ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Yung Diyos, gumawa siya ng katawan para makipag-fellowship sa kanila. Nandoon siya sa loob ng katawan ngayon. No? Kinakausap si Eva, kinakausap si Adan. Tinuturuan sila kung paano siya magkakaroon ng dominion dito sa lupa. Iniutos kasi yun sa kanila. No? Tingnan ninyo mga kapatid kung paano gusto ng Diyos na may balik tayo sa buhay na walang hanggan. Oh. So yung katawan ng tao na nakikita, kapag wala ang spirit ng Diyos dito, it's dead. It's dead. Paano naman dadating ang Holy Spirit sa tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan at makapasok siya sa langit? Everything is so simple na ibinigay ng Diyos, no? Yung instruction is very simple. Kaya lang ginawang mahirap ng mga tao, no? O kailangan sumapi ka sa ganito, no? Kung hindi ka papasok sa ganitong iglesia, hindi ka maliligtas. Yung nasa loob lang ng iglesyang ito, ang maliligtas. Ginawang mahirap. No? Hindi ganun, tsaka hindi ganun ka-cheap yung Diyos na pag pumasok ka doon sa isang iglesia o isang relihiyon, tandaan natin, hindi nagtuturo ng masama ang mga religion. Hindi tayo against sa mga religion kung ayon na ayon sa salita ng Diyos, yung pagsunod. Kaya lang, ang mga religion, it causes division. Na hindi yun ang layunin ng Diyos na magbahabahagi ang mga tao. Tingnan ninyo, kukunin ng isang relihiyon ang isang talata at magtatayo ito ng iglesia at ito ay maggagawa sila ng doktrina, kukuha sila sa mga salita ng Diyos. No? Kukuha sila pagkatapos, yun na. Pero ang Diyos, hindi siya nagtayo ng religion. Kristyanismo ang sabi nga ng Biblia, the followers of Christ, so follower, they were called
Christian. So yung mga tagasunod ni Kristo, mabubuhay. No? At yung mga buhay ng tagasunod ni Kristo ay tatawagin silang Kristiyano. Kung tatawagin Kristiyano, hindi ka tatawagin sa ilalim ng relihiyon. Di ba? Nakita niyo mga kapatid? Paano kung sumunod doon sa iba? Sa Kristiyano kaya yun? Ang sabi ng Biblia, ang mga tagasunod ni Kristo, yung magkakaroon ng buhay, ay tinawag na mga Kristiyano. Meron pa bang sinabi yung Panginoong Hesus na tatawagin siyang ganito, tatawagin siyang ganito, tatawagin ganito? Hindi, di ba? Isa lang. Ang mga tagasunod, magiging Kristiyano. Pwedeng magbanggit ng mga kapatid. Tingnan natin. Ang mga tagasunod ni Kristo ay tatawaging, hindi tayo again, sabi ko na, ang pangangaral kung minsan, kailangan mong may emphasize para nawa tumatanim ng malalim sa mga puso ng lahat ng makikinig, saan mang sulok ng mundo, no? Nagsalita ba si Jesus Christ na o ang Biblia na ang mga tagasunod ni Kristo ay kailangang maging Katoliko? Hindi tayo against diyan, no? Ang mga tagasunod ni Kristo ay kailangang maging Protestante. Ang mga tagasunod ni Kristo ay kailangan maging Baptist. Wala, kahit isa wala sa Biblia 'yon. Ang sabi ng Biblia ay ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay magiging Kristiyano, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Lilipat sila sa kamatayan, mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ipinakikita lang natin ang mga bagay na ito upang upang may balik ang lahat, no, sa tamang daan ng kaligtasan, na bagamat nabubuhay ang tao, ang sabi ng Biblia ay patay kung wala itong pananampalataya. And faith without works is dead, no? At yung katawan na walang espiritu ay patay. Mga kapatid, tingnan ninyo ang ikinahulog sa kamatayan sa Genesis, isang word lang. So ngayon, hindi lang isang word ngayon, no? Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. No, hindi ito Diyos ng mga patay. Ang tao, kapag confirm ng patay, ano ang gagawin sa isang tao na confirm ng patay? Ililibing. Di ba? Ililibing. Wala na eh. Patay na eh. Anong gagawin mo? Pag hindi mo inilibing, mabubulok siya. At kung yung tao hindi inilibing, nabubulok, sinong gusto makaamoy nun? Kahit manok lang, kahit daga, kahit aso, ilagay mo sa harap ng hayaan mong mabulok yan dyan. Sige nga, tingnan natin kung matitiis mo yung bulok. Ibang amoy ng patay, di ba? Ang tao, pagka wala siya sa Diyos, ay patay siya. Walang spirit ng Diyos. Di ba? Ngayon, merong mga pagwala yung hininga ng buhay sa tao, patay. Di ba? Pagka bumalik yung hininga ng buhay, pag bumalik, yung tao, kahit patay, mabubuhay. Di ba? Si Lazarus, 4 na araw na siyang patay. Yung katawan niya, nakalibing na eh. Sabi nga ni Martha, Panginoon, 4 na araw na siyang naililibing, maaaring nangangamoy na siya niyan, bumabaho na. Sabi niya, magsisimula ng maagnas eh. Pero tingnan ninyo, nung ang Panginoong Jesus, sabi niya, nung magsalita siya ng Lazarus, come forth, sabi niya,
Si Lazarus nakalibing, nakabalot yan ng puting tela. No? Tingnan ninyo, nung tinawag ng Diyos, ng Panginoong Hesus, si Lazarus, bumangon si Lazarus. Bumangon siya. Walang kapangyarihan yung kamatayan. Bakit? Bumalik yung hininga ng buhay sa kanya. So, gano'n ang gusto ng Diyos sa atin, may balik yung hininga ng buhay na walang hanggan. Yung tao, bagamat buhay, ay patay. No? Separated sa Diyos ang tao. No? Kaya nga, katulad ng kay Lazarus, katulad ng mga saints, si Paul, ano yung sinabi ni Paul sa Pilipos? Sabi niya, to live into Christ, sabi niya, di ba? And to die is gain. Yung mamamatay si Paul, pero kay Kristo, pakinabang. Sabi niya, pakinabang pa niya. Kasi nandoon siya sa Panginoon. No? Kung mamamatay ka, tandaan natin mga kapatid, yung isang beses lang mamamatay, ayaw mo na Di ba? O sinong gustong mamamatay pa ng 2 beses? Yung isang beses nga, ayaw na No? Kaya nga inaalagaan yung katawan. Kung ano-ano, minsan, kung ano-anong gamot yung para, hindi mamatay, manatili. Yung katawan, gusto, laging nakikitang mukhang bata, no? May belo, merong kalayan, merong kung ano-ano yung para maging mukhang bata. Inaalagaan ito, no? Paano kung 2 beses naman mamamatay ito? Oh. Sa Biblia kasi merong pangalawang kamatayan di ba? Sabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Bakit may tinawag siyang duwag? Gaano kaduwag ito? At sa mga hindi mananampalataya, sabi niya, hindi mananampalataya. At sa mga kasuklam-suklam. At sa mga mamamatay tao. Yung serpent, sabi, namatay si Eva tsaka si Adan. Kasi sabi ng Diyos, pag kinain, mamamatay. No? Mamamatay si Eva at saka si Adan dahil kinain yung bunga ng punong kahoy na malalaman yung mabuti at masama. Pero hindi naman sila namatay physically. Hindi pa. Diba? Dumami pa yung mga anak Pero patay sila, separated sila sa Diyos. Umalis yung Diyos sa kanila. Ngayon, at sa mga mamamatay tao, sabi niya, tandaan natin, ang sino mang magturo ng hindi ayon sa sinabi ng Diyos, murderer ito, mga kapatid. Yung murderer, hindi kailangan yung pagmumurahin kayo ng murderer. Hindi kailangan na kukuha siya ng sinturon na hahagupitin kayo. Hindi kailangan na kukuha siya ng sibat na sisibatin kayo para murderin kayo. No? Pakainin lang kayo ng mga maling turo, patay kayo. At murderer, murderer ang tumatayo sa pulpito na magtuturo ng hindi nakaayon sa sinabi ng Diyos. Murderer yan spiritually. At yung serpent na possessed ni Satan, murderer. Di ba? Sabi ng John chapter 8:44, ay murderer yung tatay ni Cain. Di ba? So, hindi naman niya pinatay physically. Pinatay niya spiritually. Pero pagka namatay ang tao spiritually, patay din siya physically. Kaya 2 beses mamamatay ang tao kapag kahiwalay siya sa Diyos. No? At sa mga mapakiapid, sabi niya, tandaan natin, hindi lamang sa natural fornication ito, na yung lalaki o yung babae na nakiapid sa, kahit na yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae, hindi pinapayagan ng Biblia. Mapakiapid sa pananampalataya.
no? Nakiapid tayo minsan, no? Sa katuruan ng ating relihiyon. Yun ay pakikiapid, spiritual fornication. Iba pa yung sa natural fornication. No? At sa mga manggagaway, mga sorcerers, no? Yung mga spiritualist, minsan pupunta sa albularyo, pupunta sa espiritista, no? Mga kapatid, hindi pinapayagan ng Biblia yun. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sabi niya, ang generalize kasi yung Diyos-Diyosan na rebulto lang. Hindi. Anything in between you and God, that is idol. No? Kung pera, kung sasakyan, kung bahay, kung kahit na ano pa. Yung nasa in between you and God, no? Ay parang ina-idol mo 'yun. At sa lahat ng mga sinungaling, sabi nga nung isang one-time brother na nakashare namin eh. Pero pwede brother po yung white lies, sabi niya. Saan natin makikita yung white lies? No? Walang white lies sa Biblia. Kasi sinabi ng Biblia, lahat ng sinungaling. So lahat ng hindi ayon sa sinabi ng Diyos ay kasinungalingan. No? Yun ay galing sa kalaban. Ngayon, ang ginagawa ng tao, justify lang yung sarili. Na, okay naman siguro. Hindi naman. Diba? Hindi okay kapag kasinungalingan. Tapos, ang sabi, at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, yun yung second death. Mahihiwalay. No? So, bakit ganito ang nangyayari sa mga tao? Nagkaroon ng kamatayan. No? Merong natural death, merong spiritual death. No? So, yung spiritual death, that was the second death. Yung first death, yung mamamatay yung mga katawan na laman na ganito. So, yung hindi mananampalataya, wala sa Panginoong Hesus. 2 beses silang mamamatay. No? Sabi ko nga, yung isang beses lang nga, ayaw mo nang mamatay. Aalagaan mo yung katawan mo, kung maaari, hindi ka na mamamatay. Yung hinihiling natin ngayon, mag-rapture, hindi tayo mamamatay. Oh. Pero hindi maiiwasan ng tao yun kasi nakatakda na. Kung ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan o yung tao mapupunta ng impyerno, nakatakda ito. Kaya yung tao, wala na siyang magagawa. Talagang alam na ng Diyos kung sino yung tatanggap at hindi tatanggap. Alam niya kung sino yung pupunta ng impyerno o yung pupunta ng langit. Alam na ng Diyos ito. Gaganapin na lang ng tao, hindi nalalaman ng tao na ginaganap na niya yung papunta niya sa impyerno. Hindi niya alam ng tao na napapahamak siya. No? Ang paningin ng tao, kasi they are spiritually blinded by the God of this evil world. Sabi ng Corinthians, binulag sila ng Diyos ng masamang sanlibutan na ito. Kaya hindi nila, ang akala nila, Kristiyano pa rin. No? Hindi sila Kristiyano, mga kapatid. No? They profess as Christians, but they are not Christians. Kasi ang Christian ay follower talaga ni Jesus Christ. Pag sinabi nung may nagtanong kay Jesus Christ kung paano nga ipapanganak ang isang tao, paano siya papasok ng langit, sinabi ni Jesus Christ yung instruction kay Nicodemus. That's right. Maliwanag na ipinakita ng Panginoon kung paano ang tao ay mapupunta ng langit, no? O kung paano siya pupunta ng langit doon. So ang katulad ito ng isang tipo, no, na kumuha ka ng isang butil ng isang palay, isang mais, isang beans, ang buhay na magje-germatize sa maliit na binhing ito, no? Sa binhing ito ay isang maliit na bagay lamang na parte ng butil. Nandoon lang, no? Pero kapag nabuhay, magpo-produce ito ng maraming na katulad ng mais, katulad ng palay. Yung palay, nung nagtanim kami ng palay, no? Yung pagka naitanim mo, seed yan eh.
palay yan. Makikita mo talaga, may ipa na nakatakip dun sa bigas. Hindi pa naman yung bigas, hindi mo naman kakainin yung bigas na may ipa. Natural, pinapakiskis mo yan. Pero sa loob nito, hindi ka makakapag-produce ng buhay kung hindi mo na ito ilalagay sa lupa at mamamatay, mabubulok ito. No? At pagka tumubo ito, yung unang dahon nito, hindi pa yun yung mismong palay. Hindi pa yun yung mismong binhi. No? Bahagi lang ito nung binhi, nung palay. Ngayon, after 3 days, 4 days, lalabas uli yung dalawang dahon, hindi pa rin yun. Hindi mo pa nakikita. Pagkatapos, pag tumagal, makikita mo yung tangkay. Di ba? Pagkatapos ng tangkay, no, lalabas yung uhay. Merong ipa doon, at sa loob ng ipa, nandoon sa loob yung pinakabinhi niya na maliit, nandoon yung buhay. That's right. Oh. Ngayon, ang lahat ng ito ay dinadaanan lang ng buhay, mga kapatid, ng binhing ito. At ang Diyos ang mayroong batas ng paglaki nito. No? This is the law of God. So, katulad sa Genesis. Sa Genesis, nandoon yung mga iba't ibang puno ng kahoy, sabi niya. So, sa iba't ibang puno ng kahoy, na nandoon sa Genesis chapter 1, kung ano ang klase ng puno ng kahoy, no? Kung anong klase ng puno ng kahoy, yun yung ibubunga ng punong kahoy. At kung mansanas ito, hindi mo mapagbubunga ito ng mangga. Hindi mo ito mapagbubunga ng mangga, magbubunga ito mansanas. Kasi yun ang origin, yun ang original seed, mansanas. Nandoon na yung mga seeds na ito. No? So lahat ng nabubuhay na yon ay galing sa Diyos, sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. So ngayon, ang nag-i-introduce naman ng kamatayan, kahit sa mga punong ito, no, ay ang kalaban. Kahit sa mga puno, kahit sa lahat, mga kapatid. Si Satanas lagi, the devil, ang nag-i-introduce nito. Kaya nga, yung sower doon sa Matthew chapter 13, no? Naghasik yung Panginoon ng mabubuting binhi. Sabi niya, bakit nga ba nung tumubo ang lahat ng ito, merong mga panirang damo. Sabi niya, sabi ng mga alagad, Panginoon, bubulutin ba namin sila? Wag, sabi niya, pabayaan mo silang magsitubo. Sabi niya, pagdating ng araw, bakit nga may tumubo? Sabi sa kanya, ng mga panirang damo. Sabi niya, yung kalaban, sabi niya, naghasik din, sabi niya. Nasaan ang mga ito? Nasaan ang mga binhing ito na tumubo? Nasa field. Nasa field sila. Ngayon, nung nasa field ang mga ito, ang author ng buhay ay ang Diyos. Nandoon sila sa field kasama ng wheat. Hindi sila mabubuhay kung walang ulan. 'Di ba? Mamamatay sila kung walang ulan. So, anong gagawin ng Diyos dahil siyang author ng buhay? Pinaulanan niya. Parehong nasa field. Pareho silang naulanan. Pareho silang naulanan. Tumubo sila. Sabi ng pagdating ng araw, sabi niya, magsusugo siya ng manggagapas. At yung mga bunga ng panirang damo, papaalis niya. At ipalalagay niya sa nasusunugin. At yun namang mga wheat, sabi niya, ipapalagay ko sa aking bangan. So merong kalaban na naghahasik. No? Ngayon, parehong tumanggap ng ulan. Galing sa langit, yung ulan. So kung titingnan natin, may tipo sa Holy Spirit. No? Pareho silang tumanggap ng Holy Spirit. No?
Nagpupuri, they can sing, they can dance, they can shout, they scream, no? They can praise the Lord. Fundamentally, they are both right. Parehong tama, no? They are both in the field. Pareho sila. Pero sabi ng Panginoon, by their fruit, you will know them. Sa kanilang bunga, makikilala mo sila, sabi niya. So, ang pagkakakilanlan ngayon sa kanila ay bunga. So ngayon, lahat tayo na mananampalataya ay nasa lupa, nasa field. Umulan, no? Naulanan sila, naulanan din tayo. Ano yung ulan? No, may naranasan silang Holy Spirit. Meron din silang Biblia, meron din silang salita na pinag-aaralan, no? Ngayon, tingnan natin, ano ba ang produce? Ano ang bunga? No? Eh sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine. I am the vine and my Father is the husbandmaid. Sabi niya, ang tagapag-alaga ay yung aking ama. At ako yung vine. And you are the branches. Sabi niya. So you are the branches. And if the Lord Jesus Christ, if He is the Word, He is the Word, and you are the branches of the Word, what will you produce? You will produce Word. No? Eh kung hindi ka branch, kung hindi branch ang isa, no? Anong ipoproduce? No? Pero tumanggap sila ng mga fundamentals na they believe God, no? They praise God, no? They even process Christian. No? Tingnan niyo kung gaano katotoo yung mga salita ng Diyos. But what they produce, these Christians, what do they produce? Do they produce Christian? Born again Christian? They have the Word. They have the Bible. Tingnan ninyo, kung ang branch nito ay religion, kung Methodist, magpuproduce ng Methodist. Kung Catholic, magpuproduce ng Catholic. Kung saksi, magsasaksi siya. Magpuproduce ng saksi. Because they are only branches. No? Yung nakaugpong lang sila. Pero yung tunay na Kristiyano, ang ipoproduce nito, Word of God. Salita ng Diyos. Susunod siya sa sinabi ng Panginoon. Amen. And this cannot produce life, mga kapatid. Because they are dead. That's right. No? Kumain sila ng mga mali. No? Sa kalagayan natin ngayon, hindi naman tayo ngayon, dati ba tayong nasa pananampalataya na ganito? Dati ba naintindihan natin ang mga sinabi ng Biblia? Hindi. Di ba? We are also dead before. Ngayon, yung patay, pagka inilagay mo, tingnan ninyo, yung patay, mananatiling patay ito kung wala sa presensya ng Diyos. Ngayon, pagka yung patay, dinala mo sa presence ng Diyos, mabubuhay ito. Ganon tayong kinuha ng Panginoon. Sabi niya, sinong kumuha? Sabi nung Ama, yung mga ibinigay ko, tandaan natin yung nagbigay, yung Ama, yung mga ibinigay ko sa kamay mo, ay ibinigay mo sa akin, sa kamay ko, sabi ng Panginoon, walang iwawala kahit isa. Amen. Oh. So yung nagbibigay sa Panginoon, no, ay ang Ama. Kasi alam ng Ama kung sino yung dapat na ibigay kay Jesus. No? Yung hindi naman na dapat na ibigay, nagpupumilit na mapunta doon sa kamay ni Jesus, hindi naman dinadala ng Ama, no? Aalis din ito, magpupumiglas ito, magpapatihulog ito. Hindi naman talaga sila ibinigay, no? Tayo ngayon, ano bang nangyari sa atin? No? Meron kasing mga insektong kumakain eh, no? Ayaw ng Panginoon na mamatay yung tao. Pero yung devil, no? Nung may ihasik na sa lupa ang mga binhi,
at magsitubo at magsilaki ang mga ito at magkabinhi, merong insekto. Merong insekto na inatake ang binhi. Kinain. Kaya doon sa Book of Joel, no? Kinain, sabi niya, yung mga, ng insekto, ang mga ito, no? Sabi ng Book of Joel, no? May kinain ng mga uod na ito, sabi niya. Pero unang uod, isa lang ang uod na ito, nagpapalit lang siya ng anyo niya, no? Ang sabi, babasahin ko sa inyo mga kapatid, sabi niya, and I will restore to you the years that the locust hath eaten. So merong locust, grasshopper, na kumain, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, ibabalik ko, sabi niya, ire-restore ko yung mga kinain niyang ito, sabi niya. Kaya yung mga tao, kung hindi may restore ito, mananatiling patay yung tao. Wala siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Diyos, may pangako siya, and I will restore to you the years that the locust hath eaten, para may balik yung buhay, no? The cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you, and ye shall eat in plenty, sabi niya, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed, sabi niya. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Sabi niya, kailan ito? Sabi niya, tingnan natin. Kaya merong former rain, merong latter rain. Ano yung former rain? Yung Holy Ghost. Doon sa Day of Pentecost, yun yung former rain, yung unang buhos ng Espiritu Santo sa mga tao para may balik sila sa kaligtasan. Nasasaktan yung mga tao noon kasi nag-iba yung nag-iba yung turo nila eh. Pati yung baptism kailangan mabaptize sila in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Dati hindi. No, iba yung paniniwala nila, nasasaktan sila kasi iba yung turo. Pero meron silang right spirit. No? Ang tanong nila, brothers, anong gagawin namin para maligtas? Yan ang magandang tanong. Anong gagawin namin para maligtas? Diba? Ang sagot ngayon ni Peter, no? Maliwanag yung sagot niya na, magsisi kayo, sabi niya. Biro nyo, yung ipinapako ninyong sa krus, sabi niya, ay ang Panginoong Yesus yun. Kasi, yun ang istorya niyan eh. Repent, sabi niya, and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ay, hindi! Mas mataas yung utos ni Jesus. Nagganon ba sila? Wala sila. Sumunod sila kasi gusto nila maligtas. Bakit? May buhay ka ba para magbalik yung buhay? Inire-restore ng Diyos, no, yung kinain. Nung Day of Pentecost, no, yung baptism ay in the name of the Lord Jesus Christ. No? Tama, kasi dumating yung former rain yung Holy Ghost, pouring ng Holy Spirit. Pero lumilipas yung panahon, no? Aba, pumasok yung Ephesians Church Age. Sa 7 Church Ages ng Book of Revelation. Nung 0 AD at hanggang 53 AD, pure ang teaching. Buhay. No? Ang mga tao, tumatanggap sila. Pero nung pumasok na yung 53 AD hanggang 117 AD, nagbabago yung turo. Kasi, meron ng mga nananampalataya na minsan, ma-influensyang tao, no? Mayaman, o
may katungkulan sa gobyerno, no? Nagkakaroon sila ng boses ngayon sa charts, no? Anong gagawin? Magsisimula ng kakain ngayon yung ano, no, yung mga uod na ito. Ang sabi nila, una hindi pa. Ano pa lang mga idea binibigay sa mga tao. Sinasabi na nila na siguro mas maganda kung si pastor papag-aralin natin sa eskwelahan para pagbalik niya may certificate pa siya, may pruweba. Mga idea pa lang ito noon, no? Anong sabi ngayon ng iba? Kung ano, mas maganda kung nag-aaral yun si pastor. Padala natin sa Bible school. Kahit na sila pang gagastos, pinadala si pastor. Pagbalik ni pastor ngayon, graduate na siya sa graduate na sa Bible school. Medyo proud na. Nakita, nakapulo lang si pastor. Sabi, siguro mas maganda kung bilhin natin siya ng coat and tie. Sabi niya, magko-coat siya. Lalong tumaas ngayon ang tingin ni pastor sa sarili niya, no? Dumami ngayon yung mga naniniwala kasi disente yung si pastor, galing Tapos dumarami tayo, tingnan niyo. Sumusunod sila doon sa suggestion, doon sa idea. Hanggang sa ito ay maging doktrina na. Dati idea lang, no? Pero nung pagdating ng 325 AD, no? Sa mga churches na ito kung paano kinakain ng uod, yung buhay ng binhi. No? Tandaan natin, ang buhay ng binhi ito, ang tunay na binhi ay ang salita ng Diyos. Amen. Sinisira lang yung salita. No? Gustong kainin, gustong sirain. Pero hindi sila hindi sila talaga magtatagumpay hanggang sa huli. Kasi sabi ng Diyos, ire-restore niya, ibabalik ko. Sabi niya, ano man ang kinain ng uod na ito. So idea, pumapasok yung pag hindi sumusunod hanggang sa ano yung pangalawang church age? Ano yung second church age? Nakalimutan nyo na. Efeso, Smyrna, no? Doon na yung meron na silang pinapatay pagka hindi sila sumusunod. Kaya nga ibinigay yung ox na sacrificial animal na papayag sila para lang magkabuhay na walang hanggan. No? Yung Efeso, aim at relax. Kasi dumating yung Holy Spirit sa kanila And then nung nasa peak sila ng pouring ng Holy Spirit, may Holy Spirit sila. Nag-relax sila. Akala, hanggang doon na lang. Hindi, patuloy ito. Wala pa namang rapture No? Tumataas yung kapahayagan. O pumasok yung, ngayon, dahil nag-relax sila, nung pag-relax nila, pumasok yung mga doktrina na hanggang sa papatayin sila. Nagsugo ang Diyos ng anointing ng ox para sila ay willing na silang mamatay basta ligtas lang sila. Parang Great Tribulation. Di ba? Mga unang tribulation ito. Tapos, ano yung susunod? Pergamos, totally married, tama? Totally married yung yung state and religion. Tingnan niyo kung paano pinapatay ng kalaban. Yung state and religion nagsasawa sila. Hindi pwede separate yung church, separate yung religion, no? Yung religion magtuturo ng mga spiritual para yung mga tao manatili silang tapat sa Diyos. Pero hindi pinagsama yung politika at saka yung religion. Lalong sumama, no? Sino yung sa Irenaeus? Pergamos? Saint Martin. Sa Saint Martin, Saint Martin. Tapos ano yung susunod? Thyatira. Tama, Brad? Columba.
Columba. Si Saint Columba, no? Tapos, Sardis, Luther, Protestant. Diba? And then, Philadelphia, no? Wesley. And then, Laodicea, Eagle Anointing. Yung Elijah, sa end time na ito. So, ibinabalik sa atin, no? Tingnan natin yung nung 325 AD, kung paano kinain yung katuruan. Ang kinakain nito, yung katuruan ng Diyos. Ang unang inalis niya ngayon, yung brotherly kindness. Nawala yung brotherly kindness, yung brotherly love. Nawala sa mga tao. Kaya nga, dahil wala yung pag-ibig sa kanila, hindi sila magkasundo-sundo. O, nag-divide. Diba? Kanya-kanyang ano. Ano pa yung inalis na makikita natin? Dati, ang baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Diba? Kinain din ng uod ito. Paano? Anong ginawa? Hindi. Gawin natin na Diyos yung Ama, Diyos yung Anak, Diyos yung Espiritu Santo. Holy Trinity, 3 person tatlong persona. Kinain ng uod na ito, yung baptism in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang inintroduce ngayon, no, yung hindi biblical na application. That's right. Ay ngayon, ang sabi ng Panginoon, may pangako siya para maibalik yung buhay sa atin. Or else, you will surely die. Yes. And that's death. Separation from God. You will be separated from God eternally. Pagka hindi tayo tumanggap nito. So ngayon, ang sabi ng Diyos, ibabalik ko, I will restore. Sabi niya, yung kinain ng locust, ng cankerworm, ng palmer worm, sabi niya, lahat ng ito na kinain ng uod na ito, ay ibabalik ko, sabi niya, isosoli ko. Ito ngayon, sa panahon natin ito ngayon, ay isinosoli ito para may balik yung buhay na walang hanggan sa atin. Hindi tayo mananatili dun sa death. Sino man ang hindi makabalik sa plano ng Diyos na ito, they will remain dead. Paano? Buhay yung tao, sabi niya, ay buhay yung katawan, pero patay siya sa paningin ng Diyos. Paano siyang patay? Sa panahon natin ito, he cannot see the blood. Yes. That's right. You are not cleansed by the blood. Nandoon pa rin yung sin. Pag tiningnan ng Diyos yung tao na hindi tumanggap sa Kanya, hindi nahugasan ng Kanyang dugo, ang nakikita ng Diyos, yung sin. Kapag nakikita ng Diyos yung sin, he's dead. Pero buhay pa yung katawan, buhay pa yung katawan. Pero patay na siya sa paningin ng Diyos. Paano siya mabubuhay? Accept the way of God, no? Para mabuhay yung tao. Yun lang ang paraan ng Diyos eh. Kaya sabi sa Old Testament, when I see the blood, I will pass over you. So ang kailangan ng Diyos na makita sa Old Testament, yung makita yung dugo. Sa atin naman, no? Nahugasan tayo ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Kung nahugasan tayo ng dugo, wala siyang makitang sin. Ano ang darating sa atin? Iseselyuhan ka niya ng Holy Ghost. Seselyuhan ka ng Holy Ghost ng Diyos, at yun ang pagkakita ng Diyos sa iyo, silyado ka ng Holy Ghost, sabi niya, kukunin ka niya. Kaya ka lang naman maseselyuhan ng Holy Ghost, hinugasan ka ng dugo ng Panginoon. Bumalik yung buhay. Wala nang kapangyarihan ngayon sa iyo, pati yung first death. Amen. Sabi niya, paano walang kapangyarihan yung unang kamatayan? Yung dito, sa laman. Sabi niya, matutulog ka lang. Kung tulog ka, hindi ka patay. Gigisingin ka niya ulit. Pero sa natural, sa atin, pagka nakita natin yung tao, no, nawala yung hininga, namatay na. Sabi niya, namatay. Oh. Yung patay kasi, spiritually, separated from God.
Wala siyang buhay na walang hanggan. Pero yung saint, no? Para lang tayong mga dahon sa punong kahoy, sabi ng ating kapatid, na one by one, we will drop. Isa-isa na huhulog yung mga dahon ng puno, sabi niya. But that was not the end of it, sabi ni Job. Sabi ng ating kapatid. Nung nakita ni Job yung ganitong bagay, si Job sa pananampalataya niya, kahit kainin ito ng uod, sabi niya, naniniwala ako na in the last day, sabi niya, ibabangon ito ng Diyos. So yun ang nakita ni Job, na hindi yun ang katapusan ng buhay. Pag natulog yung isang mananampalataya, hindi yun ang katapusan. Sabi niya, gigisingin siya ng Diyos. Ibabangon uli ng Diyos ito. So hindi siya patay. Yung death, it is a separation from God. Kaya kinakailangan yung pagtanggap sa Kanya, pagtanggap natin sa Panginoon. Kailangan ng tao ito at hindi niya pwedeng ipagpaliban ang bagay na ito. No? Kaya nung kami ni Sister Baby, mga bata pa yan, silang lahat, mga anak namin. Nung sinabi ng tatay ko na, kung gusto mong humiwalay, sabi niya, kasi mga charismatic yung mga kasama. Lahat na nandoon sa bahay namin, mga charismatic. Tinanong ko lang naman, ayaw nila yung natatanong. No? Ayaw ng tatay ko, parang napapahiya siya dahil mga bisita niya. Tumayo yung tatay ko. Yung tayo sabi niya, kung gusto mong humiwalay ka. Pero yung nilagay na ng Diyos sa puso ko, hindi ako may liligtas ng tatay ko. At kung mapapahamak ako, pati yung pamilya ko, hindi, yun nga ang mahirapan lang sila sa buhay, ayaw mo eh. Tapos mapapahamak pa, dadalhin sa impyerno. So anong dapat nating ipakita? Yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung pagbabago ng buhay natin. No? Dapat may makita sila para pagtingin sa atin, hindi tayo yung sinasabihan na kung gusto mong humiwalay ka. Ang masasabi nila sa siguro yung tama yun sa kanila, bakit tingnan mo nga sila. No? Meron silang masasabi na siguro yun tama yun sa kanila, bakit kung wala silang makikitang buhay, mamamatay na sila. At kung tayo ay mananatili dun sa patay din na kalagayan, pare-pareho kayong patay. Wala na silang makikitang liwanag, wala silang makikitang buhay. Kaya nga tayo ngayon, ang dapat na yung representative ng Diyos para sa kanila, na makita nila na tama yung sinunod natin. Biblically, message, no, lahat tama. Kaya ipakita natin, by their fruit, you will know them. Sabi niya, hindi yung fruit ng religion. Yung fruit ng word. Fruit ng salita ng Diyos ang dapat na makita sa atin. Kapag iba ang nakikita sa atin, you did not even receive the Lord Jesus Christ. Kung ang iba ang nakikita sa atin. Kung yung nakikita sa atin, yung dating buhay pa rin, no? Wala kang tinanggap, brother and sister. No? Walang nabago sa buhay. You're still the same. No? Kaya ang kailangan makita sa atin, mga kapatid, ang mga bagay na ito. At yun ang magpapatunay ngayon na nai-restore ka dun sa buhay na walang hanggan. No? Tandaan natin lagi na ang concern ng insektong ito, ang concern ni Satan, no, to get rid of that life. That's right. Yung buhay na walang hanggan mo, gusto niyang alisin. Yun ang layunin niya lagi. No? Nagtagumpay siya kay Eva. Marami siyang napagtagumpay ang tao hanggang ngayon. Oh, ngayon, noon simple lang yung ginawa niya, no? So ngayon, hindi simple lang ngayon. Talagang pinaganda niya ng pinaganda. See? Makakakita ka ng advertisement, no? Advertisement, mag-a-advertise sila, alak. Tapos nakabikining babae. No, yung, di ba? Nakasakay sa kabayo.
O kaya hatak-hatak yung kabayo. Oh. Pinaganda niya. Kaya yung mga lalaki, kahit na hindi umiinom, sabi niya, nakabikini yung babae, dun sa halos. Tingnan ninyo mga kapatid kung paano ginagawa ni Satanas. Oh. Ngayon, nakita ng lalaki. Akala naman, yung babae may kasalanan. Akala natin, walang kinalaman yon. Yung babae may kasalanan kasi kung hindi siya pumayag doon sa ganun, walang titingin sa kanya ng ganun na lalaki. Di ba? Tapos alak pa yung biro mo, bakit inuubos ba niya yung long neck na ganun? No? Pero yung advertisement, dahil sa pera, no? Ganun yung ginawa ng devil. No? Sa Biblia naman, iaalaw niyang bumasa ito, no? Ng Biblia. Pero pagkabasa nito, pag tinignan niya, tao lang si Jesus. Sabi nga ng isang verse na ito, tao lang eh. Tatayuan niya ngayon at tao lang. Tapos, sabi niya, hindi na niya tatanggapin yung, you are truly the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Ay, wag mo na yun. Kasi, no? Naranasan nga natin yung itutulak yung kamay mo eh. No? Wag na yan. See? Tingnan niyo mga kapatid kung paano kumilos yung devil. No? Simple lang. Kaya kailangan That's right. maging spiritual tayo. Pagka nagbasa tayo, I was in the Spirit. Every day is the day of the Lord sa atin. Hindi yung I was in the Spirit, in the day of the Lord. Kung hindi na day of the Lord, araw-araw day of the Lord sa atin. Mga kapatid, lagi tayong nandoon sa day of the Lord. I was in the Spirit. Para hindi tayo mahiwalay sa sinabi ng Diyos. At pag binasa mo ang salita ng Diyos, tandaan natin, yung mga letra nito, may nakapaloob dun sa ilalim ng mga letra. Kailangan makita natin yung ibig niyang sabihin. No, kaya sabi ng ating kapatid, don't take what I say, take what I mean. Maging kay Jesus Christ, tingnan ninyo si Jesus kung hindi natin ite-take yung ibig sabihin ni Jesus. I am the vine, sabi niya. Puno pa na si Jesus eh. Kasi kung hindi natin makikita o maintindihan yung nakapaloob sa ilalim ng mga letra, kukunin na lang letra. No? There's nothing wrong with the letters. There's nothing wrong, no? Biblia yan eh. Kaya lang understanding ang wrong. Yes. So yung understanding wala naman sa letra. Nandoon sa bumabasa, doon sa umuunawa, no? Word for word, pwede niyang sabihin sa iyo na tama. At tama naman, mga kapatid. Sinong magsasabi sa atin na mali yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost? It's written. Nakasulat ito word for word. Hindi mo pwedeng sabihin mali yan. But understanding and applying, no? Kung mali yung unawa, mali yung ituturo mo. Mali yung i-apply mo sa mga tatanggap. So, ganun nawala yung mga tao. Kinain ng uod to. Ang gusto ng Diyos, may balik ngayon. No? Simpleng-simple lang. No? Tingnan mo, may kausap siyang iba. Sabi niya. Let us make man in our... Let us, yung us, personal pronoun us, tingnan mo, may kausap siya. Sabi niya. Sino yung kausap niya doon? Si Jesus yun, sabi niya, yung laman, nandun na. Without understanding, you know. Kahit na naman tayo noon, hindi pa natin lubos na maintindihan. That's why we need a prophet. Amen. No? Because God talk first, the first hand message comes to the prophet. Ngayon, kung wala kang propeta, sige, alisin mo nga si Moises. Alisin mo si Moises, huwag natin paniwalaan ang propeta si Moises. Kung hindi natin pinaniniwalaan si Moises na propeta, hindi mo pwedeng paniwalaan yung Genesis, yung Exodus, yung Leviticus, yung Deuteronomy, yung Book of Numbers. Siya sumulat yan eh. Alisin mo yung propeta.
Si Jesus Christ na lang lahat. Pero gumamit ng propeta eh. Kaya nga isinugo pa, dahil pinapatay yung mga propeta hanggang isugo yung anak, si Jesus, prophet of all prophet. Pinatay din yung prophet of all prophet. Buti na lang yung layunin ng Diyos, no? Kahit na anong gawin ni Satanas na kung pwede, hindi rin siya may pako sa krus. Pero wala na, hindi na pwedeng iwasan kasi yun ang pantubos sa kasalanan. Yun ang panghugas sa kasalanan natin. Walang magawa si Satan kasi hindi niya alam, no? That's right. Kaya kapag meron kayong plano, sabi ng ating kapatid, huwag nyo kagad na, sabi niya, huwag nyo iparirinig kay Satan. Keep it in your heart, sabi niya. Kasi pag narinig ni Satan, baka makagawa ng damage. Sabi niya. Kaya yung rapture, no? Ganun kabilis. Body change, ganun kabilis. Pag kurap mo, tapos na. Hindi man makaganon si Satan eh. Hindi niya alam eh, no? Oh. Body change. In a twinkling of an eye, mababago yung mga katawan natin. No? Oh. Mararapture tayo. Ganon kabilis mga kapatid. Para hindi makapandaya. Or else, sabi niya, kaya nga pinatahimik ko yung langit. Sabi. Oh. Ipa-explain mo ngayon yung sa mga manggagawa ngayon. Brad, ano ba yung pastor? Sabi. Ano po yung ibig sabihin ng bakit tumahimik yung langit? Sabi. Tumahimik na nga. Eh, hindi pinakikialaman mo pa eh. Tumahimik na eh. Sabi. Pabayaan mo na yung tahimik. Sabi niya. Pabayaan mo manatiling tahimik yung tahimik. Walang alam yung sagot eh. Kaya pati siya tahimik. Sabi niya, manahimik na lang tayo. Sabi. Alam niyo mga kapatid, talagang ang Book of Revelation, it is a book of symbols. But may kabayo, no? May kulog. Tingnan niyo kung paano ito. Lahat ng ito kailangan. Sabi ng Biblia, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Sabi ng ating kapatid, pag nagsimula siya, sabi niya, tinapos na ng Diyos kasi. Sabi niya, pag nagsimula siyang mangaral na siya, tinapos na ng Diyos, kaya ibibigay na lang lahat sa Kanya. Yung lahat ng mystery, sabi niya. So mga kapatid, huwag niyong hayaan na magtagumpay si Satan. Makikita natin, no? Maaaring nagtatagumpay siya sa maraming churches, pero sa atin, huwag natin siya hayaang magtagumpay. Hayaan naman na mabigo siya sa isang church. Kung nagtatagumpay siya sa marami, meron nawa na mabigo naman siya sa isa. No? At kung mabigo siya sa isa, doon sa bumigo kay Satan, doon naman natutuwa yung Diyos. No? Meron pang hindi tatanggap sa turo ni Satan. Sa turo ng devil. Isa lang nga. Sabi niya, nakikita mo yun? Sabi niya, nakikita mo yung nado sa Doha? Yung nado, sabi niya, doon sa Doha, isa lang. Sabi niya, tiyan mo yun. Kunti nga lang sila, sabi niya, pero hindi ako binigo. Sabi ng Panginoon. Di ba di ba matutuwa ang Panginoon? Kasi kaya natin dinadramatize ito kasi minsan, si Satanas, sabi ng Job 1:6 sumasama si Satanas sa mga anak ng Diyos. Bakit hindi na lang yung mga anak niya samahan niya? Bakit kasi sa anak pa ng Diyos sumasama? No? Samantalang anak na niya yung mga yun bakit hindi yung anak niya yung mga alagaan niya? Sabi, maring sabi ng Panginoon, meron pa akong tupa na wala din sa tupang ito. Sabi niya, si Satanas, meron pa ako dito. Sabi ni no? Hindi dito, no? Hindi dito. Doon sa labas. Meron pa ako doon sa labas na kukunin. Meron pa akong anak doon, sabi ni Satan. No, mga kapatid. Alam mo yung dinadramatize natin ito kasi biblically nakasulat yun na sabi ng Panginoon, meron pa akong tupa na wala sa kawan na ito, sabi niya. Na kailangan din naman na kunin ko, sabi niya. Ngayon, meron pa siya sa mga denominations ang Panginoon, no? Oh.
Ngayon, biguin naman natin si Satan na wala siyang anak dito. Biguin natin siya na wala siyang anak dito sa church, mga kapatid. No? Para matuwa naman ang Diyos. Wag naman na sabihin ni Satan na meron pa akong anak dito na kailangan ko rin namang kunin. No? Biguin natin siya dun sa ganun na katulad ng sinabi ng Panginoon, mga kapatid, di ba? So, anong nakakapaghiwalay sa tao? Sa ngayon, pagbabasa ng Biblia, sabi ng Biblia, that's reasoning. Yung reasoning kasi ngayon, yung karunungang pantao, yun ang nangingibabaw sa mga pastor. No? Ang pastor ngayon, lalo na kung dependent ka doon sa kahon, takot ka na gusto mo kasi talaga kung ikaw ang pastor, dumami ng dumami, no? Kahit hindi mag-ikapuyan, mag-offering lang yan, at least dumarami yung ilalagay doon sa kahon. Pero kung ang after ka doon sa kaluluwa ng isang mananampalataya, no? Maring nasasaktan mo lagi yung damdamin, no? Kasi gusto mo maligtas eh. Ang desire ng Diyos, maligtas yung tao. Kaya ang isusugo ng Diyos, yung magkakaroon ng desire na maligtas yung tao. No? Pareho yung desire ninyo ng Diyos. Gusto ng Diyos, ililigtas niya tayo. Gusto ng manggagawa ngayon, maligtas. Kasi yun ang plano ng Diyos. Pero kung hindi ito talaga manggagawa ng Diyos, sabi niya, wala man lang, walang tithes, walang, konti lang. Wala ka man lang, paano ka mabubuhay nito? Kasi daming problema. Ang daming pinoproblema ng magagawa. Kasi umaasa ang mga ganon sa tao. Pero pag umasa ka sa Diyos, yung Diyos ang nagpo-provide. O sabi na ang Diyos ang daming paraan ng Diyos. No? Hindi tuloy may apply yung paraan ng Diyos yung paraan ng tao, yung paraan ng manggagawa ang nai-apply. So ngayon, ang naituturo ngayon ng mananampalataya, pabayaan mo na siya, basta nag-a-attend lang, sige lang. Siguro, magbabago rin yan. Sabi. Anong magbabago rin yan? Paano kung magbabago kung hindi mo tinuturuan kung hindi mo sinasaway? No? Kung gumagawa ng kalokohan, hindi mo sasawayin. Sige lang. Paano magbabago ngayon yan? Di ba? So, hindi pwedeng, sabi niya, ilan pa kaya ang John the Baptist na pa darating? Sabi niya, na hindi ko compromise yung salita ng Diyos. Ilan pa kaya ang Elijah ang darating para hindi may compromise yung salita ng Diyos? No? Mga kapatid, ito'y time na kailangan magsipagbago tayong lahat. No? Tanggapin natin ang sinabi ng Panginoon. At kung binhi tayo ni Abraham, kung tayo kay Kristo, binhi nga tayo ni Abraham, pagpapalain kayong lahat, mga kapatid. Tayong lahat, no? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, mga kapatid, gusto kong basahin yung isang verse lang, no? Babasahin ko lang sa inyo, mga kapatid. No? Sa Tagalog ko na babasahin bago tayo magtapos. Dito sa 5:24 ng John 5:24. Ito na tayo Lagi na ninyo siguro, lagi na nating nababasa ito no? Kaya lang, para ma-refresh lang. No? Nandito na tayo, mga kapatid. Babasahin ko, sundan ninyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Marami kasi ngayon maniwala noon kaya sinasabi ni Jesus ng 2 beses ng katotohanan sinasabi. Ine-emphasize niya, no? Verily, verily, I say unto you, sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. See, verily, verily, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word,
dumirinig ng aking salita, hindi yung ano sabi niya? Dumirinig? Hindi. Yung dumirinig, yung nakakaunawa, nakakaintindi ng salita ng Diyos at sinusunod. No? At sumasampalataya sa Kanya. Sino sa Kanya? Doon sa Ama. Nananampalataya doon sa Ama. Na nagsugo sa akin, sabi niya. Doon sa nagsugo sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. So may buhay na walang hanggan. Yung dumirinig at sumasampalataya doon sa nagsugo, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. Walang judgment. Kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Sabi niya, no? And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen. We passed from death unto life. Ito tayo. There's no death. Walang kapangyarihan yung kamatayan sa atin. No? Yung death, unbelief. Separation from God. So we are not separated from God. We are back, no? Sa fold ng Diyos, sa flux niya, na dahil sa tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hinugasan yung kasalanan natin sa dugong sa kanyang dugong malinis na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. So nalipat tayo sa mamamatay o doon sa kamatayan sa buhay na walang hanggan. Enjoy your eternal life. Dito pa lang maranasan na natin na may buhay tayong walang hanggan. Wala na tayo doon sa kamatayan. Hindi na tayo dapat matakot doon sa kamatayan na ito. Wala nang tibo yung kamatayan na ito. Ginamit niya kay Jesus Christ. Kaya wala na siyang kapangyarihan sa atin. Enjoy your eternal life, brothers and sisters. Lagi tayo sumunod sa Diyos. God bless you all, brothers and sisters. Magsitayo muna tayo. Praise God. Praise God. Magsitayo muna tayo, mga kapatid. Si Brother Julius ang magko-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Glory to God. Hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat po sa mga nakalipas na oras. Ano man po ang aking nabanggit na hindi ayon sa iyong kalooban, hinihiling ko na ibalik mo mga kapatid ko sa iyong mga banal na salita. Ingatan mo sila, ingatan mo kaming lahat sa araw-araw naming pamumuhay na nakapalibot kami sa mga hindi mananampalataya, sa mga nakakatrabaho namin na hindi mananampalataya. Ingatan mo kami, O Ama, panatiliin mo ang liwanag sa amin. Ang sabi mo nga, let your light so shine upon them sa lahat ng mga tao. Bless us, O Lord God. Sabi nga ng awit kanina, yung sa opening hymn, napakaganda, O Ama, na yung mga blessing mo ay they are new every morning. Steadfast love, the steadfast love of the Lord, sabi niya, never ceases. They are new every morning. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa gawain mo. Salamat po sa mga kapatid ko pong ito, O Ama, na nagsipakinig. Ilagay mo po sa aming mga puso ng malalim ang iyong mga banal na salita. May pamuhay namin ang mga ito, O Ama, na may pakita na wala na kami doon sa kamatayan, kundi nasa buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Wag mong iwan ang isa man sa amin sa pag-agaw. Ihanda mo kaming lahat, O Panginoong Diyos. Bless us, O Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kalwalatian at kadakilaan. Ito po, Ama, ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon at sa dagdag na buhay na isang taon na naman sa akin, sa inyong lahat, mga kapatid. Magsama-sama tayo mamaya, loobin ng Panginoon. Praise God.